Hello po muli mga kababayan, mga katambay. Si Kamanong po dito po sa Tambayan mga kababayan. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin ito pong pahayag ni BBM mga katambay na malaki raw po ang posibilidad na madamay daw po tayo sa giyera. Nakakalungkot po na manggaling po ito sa isang pangulo na ang bansa mo ay madadamay sa giyera. Giyera ng may giyera, mga kababayan. Hindi pa tayo nabibigyan ng magandang solusyon sa mga problema natin. Kahirapan, di po ba? Kawalan ng trabaho, napakamamahal na bilihin, korupsyon at puro pamumulitika. Ngayon, giyera naman po ang kanya pong sinasabi mga kababayan. Ano po ang gusto niya mangyari sa mga Pilipino? Puro kahirapan? Ganun na lang po ba ang mangyayari sa atin? Dadalhin po tayo sa sobrang kahirapan? At pagka malas pa, ay matotodas pa tayo mga kababayan. Ganitong klase po ang ating naranasan sa kanilang panunungkulan. Mga kababayan, puro kahirapan at pasakit po yata. Pero pagdating sa pera, mga kababayan, ay nagmamadali po sila pagdating na po sa pera umano. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Samantala, iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsasabi lamang siya ng totoo na pwedeng madamay ang Pilipinas kung magkakaroon ng gera sa Taiwan. Kasunod ito ng pagbatikos ng China na nagsabing ang Pangulo ay playing with fire dahil sa kanyang pahayag. Mali ang naging interpretasyon ng Beijing sa sinabi niya nung siya ay nasa India na walang paraan na makakaiwas ang Pilipinas sa sigalot ng China at United States dahil sa Taiwan. Pero gate ng Pangulo, kailangan maghanda ang pamahalaan ng Pilipinas sakaling umatake ang China sa Taiwan. Tinatayang nasa 160,000 ang overseas Filipino workers sa Taiwan, karamihan ay nagtatrabaho sa electronic factories at nasa domestic work. But if it does, we have to plan for it already. And that's what I was talking about. How do we get our people out? How do we protect kung magkagulo, gera na nga dito. Malapit na sa atin. Ano gagawin natin? Okay lang, normal lang yan. Pababayaan na lang natin. Kung sino pasok labas dito sa atin. Hindi naman pwede yun. Ibig sabihin, sasama ka sa gulo na may gulo. Pwede na maiwasan. Hindi po ba? Para protektahan mo ang mga mamamayan, ang mga Pilipino. Dapat mong protektahan dahil walang kakayahan maipagyera ang Pilipinas. Bakit mo susuungan yung bagay na hindi mo naman kayang ipanalo? At yung gulo ng may gulo, bakit mo naman ngayon sisigihan? Hindi po ba? At yung sinasabi po ng Pangulo na meron tayong mga kababayan na maiipit doon, di yun ang gawin na, yun ang solusyon na natin para mailigtas yung mga Pilipino. Dahil nangyayari naman po yan Marami na pong Pilipino tayong dinanas po yan, lalong-lalo po sa bandang Middle East. Hindi po ba? Ito nga lang pong pagsiklab ng giyera, di ba, sa Israel at Iran. Hindi po ba? At Hamas. Di po ba meron tayong mga Pilipino na makababayan na haipit dyan at talagang ginagawan po ng paraan dapat gawa ng paraan ng gobyerno na mailigtas ito. Di po ba? Hindi po solusyon na giyera ang solusyon mo para mailigtas mo ang iyong mamamayan. Bakit po sinasabi ng Pangulong Marcos na malaki ang posibilidad na madamay tayo sa giyera? Paano po? Nakapasok na naman po ang napakarami pong gamit ng Amerika sa ating bansa. Yun po ang pinakamasakit na tanggapin na katotohanan. Kaya po nasasabi niya na talagang damay na sa giyera ang Pilipinas. Kasi po, magmula po nung umupo siya, ay nag-iba na po ang kanyang pulisiya. Hindi po ba? Hindi na po ang pulisiya niya ay wala po siyang kinikilingan at kinakampihan. Hindi po katulad ni dating Pangulong Duterte,
Wala kang kinakampihan. Kaibigan mo ang lahat. Hindi po ba? Ngayon, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, pagka may gulo, gulon lang nila yon. Hindi nating gulo yon. Dahil wala nga tayong kinakampihan. Hindi po ba? Bakit ngayon? Pagka gulo ng Taiwan at China at Amerika, bakit kasama tayo? Bakit tayo involved? Kasi napakarami na pong base militar ang Amerika sa ating bansa. Nakapalibot na po sa ating bansa. Di damay na damay talaga tayo. Di po ba? Kung sisiklab ang gulo sa Taiwan at China at kakampihan naman tiyak ng Amerika ang Taiwan. Hindi po ba? Sa tingin nyo, mga kababayan, yung gulo ng may gulo, giyera ng may giyera, pero tayo ang naiipit. Di po ba? Dahil sunod-sunuran tayo. Ngayon, sino po mapapahamak? Mapapahamak po ba ang mga Amerikano? Mapapahamak po ba ang Taiwanese? Tama, mapapahamak ang Taiwanese. Pero, gulo nila yun eh. Ang tanong, gulo ba natin yon? Problema ba natin yon? Hindi. Bakit tayo madadamay? Dahil magaling ang Pangulo natin ngayon. Di po ba? Magaling ang Pangulo natin ngayon. Talagang handa niya isakripisyo ang mahigit 100 milyon sa ating bansa para lang po sa gulo at giyera ng Taiwan at China na sinasabi niya. Ganyan po magbigay ng proteksyon sa Pilipino ang nanunungkulan po sa atin ngayon. Handa niya isakripisyo ang mahigit 100 milyong Pilipino na walang kakayahan na makipagyera. Kahit kaninong bansa ay wala tayong kakayahan. Paano tayo magkakaroon ng kakayahan? Di ba? Puro korap. Puro magnanakaw umano ang nanunungkulan sa gobyerno yata ngayon. At kay tapang-tapang ng Pangulo. Ibang klase. Bakit? Aasa ka? Aasa ka sa tulong at puwersa ng Amerika? Hindi naman yung bansa nila masisira. At hindi naman yung mamamayan nila ang matotodas. Sa tingin mo, pag sumiklab at pumutok, saan babagsak yung mga missile? Sa Amerika po ba babagsak? Di ba sa Pilipinas? Dahil babakbakan po nila yan. Dahil marami pong base militar, base ang Amerika sa ating bansa. Kung puputok ang Amerika, ang base ng Amerika sa Pilipinas at puputok, sa tingin nyo, hindi ka puputokan? Di po ba? Anong klaseng pag-iisip meron tayong Pangulo? Ano? Handa niya isakripisyo? Yung sinasabi ng Pangulo na wala siyang magagawa dahil meron tayong mga Pilipino ron na kailangan protektahan at tayo sasawsaw sa gulo nila, sa giyera nila. Ngayon, hindi mo naman puprotektahan yung mahigit 100 milyon sa ating bansa. Puprotektahan mo at maikisawsaw ka sa gulo na may gulo. Sa Taiwan, dahil meron tayong mga kababayan doon. Pero yung nasa bansa natin, okay lang magsakripisyo sa mga ibibigay na gante ng China kung sakali man na isang damukal na missile. Di po ba? At sa tingin nyo, kayang sanggahin lahat yun ng Amerika? Yung pawawalan mga missile? At alam naman po natin, pare-parehas, ang lahat na nakuha at nakapagtayo na ng mga man-made na teritoryo, di po ba? Nakapalibot na rin po sa West Philippine Sea at South China Sea na meron po silang mga base militar din ang China. Hindi po ba? Sa mga nakukuha nilang mga teritoryo, di po ba? Nilalagyan po nila ng military asset nila. Sa tingin nyo, mga kababayan, hindi makakaapekto sa Pilipinas?
yung mga napakalalapit na sa bansa natin na mga kampo at mga military base din ng China? Sige nga. Yan po ba ang solusyon ng isang pangulo? Mga kababayan, solusyon niya yon? Nadalin tayo sa ganitong napakatinding ito na po ang pinakasalot na problema na po ito. Pagka po digmaan na. Dahil wala ka na po dyan ipipiliin. Dalawa na lang po ang pipiliin mo dyan. Mamatay ka o makaligtas ka. Hindi po ba? Dahil sa panahon po natin ngayon, ang digmaan po ay hindi na po combating. Missile na. Hindi po ba? Missile. Hindi mo alam kung saan babagsak yan. Pwedeng bumagsak yan mismo sa harapan mo na hindi mo alam kung kailan siya babagsak. Hindi po ba? Napakatindi po niyan. Gusto po ba ng ating Pangulo na matulad tayo sa Ukraine? Na di hamak na mas mayamang bansa sa atin at di hamak na mas malakas ang kanilang military kaysa sa atin. Pero ano po nangyayari sa kanila ngayon? Samantalang tayo, bulok na bulok ang ating military umano. At umaasa lang tayo sa tulong ng Amerika. Tapos ikaw pa yung nagmamatapang. Ay nako, patawarin. Wag na wag po tayong pumayag, mga kababayan, na matuloy po yan. Hindi po magiging magandang pabor po sa mahigit 100 milyon Pilipino sa ating bansa ang plano at idea ng isang pangulo na may issue ng pulburon. Mga kababayan, hindi po solusyon ng ating bansa na tayo po'y sumausaw sa giyera ng may giyera. Hindi po yan ang solusyon sa lahat ng problema ng bansa. Palibasa, hindi mo kayang solusyonan ang problema. At syempre, nakikita po kasi natin dito, kung lalagyan mo ng logic, komento ko po, isa rin po kasi itong reason o dahilan para humaba rin po ang kanilang posisyon. Manatili sa kapangyarihan. Hindi po ba? Kasi isa rin pong dahilan yan. Kung sisiklab po ang sinasabi niya tayo'y madadamay at tayo'y makikisawsaw dyan, sa tingin nyo, magkakaroon pa ng halalan, mga kababayan? Sige nga. Magkakaroon pa ba ng halalan sa ating bansa? Kung tayo'y makikisawsaw dito sa iringan ng China at Taiwan at Amerika? Hindi po ba hindi na? Kung hindi po matuloy ang halalan, sa tingin ninyo, sino po ang Pangulo? Di po ba siya pa rin? Nangyari po yan. Di po ba? Kung babalikan po natin ang history ng ating bansa at ng kanyang ama, kaya tumagal ng mahigit 20 taon sa posisyon ang kanyang ama. Hindi po ba kaguluhan pa rin? Laging gulo? Hindi po ba? Kaya nga, di po ba, dinadala tayo? Saan? Saan tayo dinadala ng kanyang ama? Di po ba? Martial law. Hindi po ba? Declare ng martial law. O di pagka ganun po nangyari, sila pa rin. Dire-diretso. Dito naman po, sumasawsaw tayo sa may gulo na may gulo. Di po ba? Yun dapat ang trabaho ng Pangulo. Protektahan mo ang Pilipino. Hanggat maaari, solusyonan mo ang problema. Hindi po ba? Hindi po ang solusyon ng problema ay mamatay ang Pilipino. Hindi po ba? Ganito po ba? Ganito po ba ang leader na pagkakatiwalaan natin na bibigyan tayo ng proteksyon? Lalong-lalo na po kung dadalhin pa tayo sa gulo na may gulo. Kung yung mga problema nga natin sa ating bansa, hindi niya nasusolusyonan, dadalhin pa tayo sa gulo na hindi niya kailanman masusolusyonan. Lalo na po kung giyera na. Hindi po ba? Masusolusyonan ba niya yan?
Di po ba? Anong klaseng Pangulo ito? Sa 3 taong panunungkulan sa ating bansa, saan po tayo dinala nitong Pangulo na ito? Sa issue ng isang damukal na korupsyon nila. Pamumulitika. Kahirapan, bagsak na ekonomiya, baon tayo sa pagkakautang. Para mo lang mailihis ang problema mo ng 3 taon na wala kang maipakitang malaking achievement sa mga Pilipino maliban sa issue ng korupsyon, issue ng pamumulitika, at issue ng isang damukal na inutang mo para matabunan lahat ang ginawa niyong kabalbalan umano. Kailangan natin sumausaw sa digmaan na may digmaan. Nakakalungkot po mga kababayan na marinig mo sa isang Pangulo, mga kababayan, marinig mo na talagang ang giyera sa kanya ay parang simple lang. Para bang kaya niyan lusutan ang giyera? Para bang meron siyang ilalabas at meron siyang ibubuga pagka nagkaputo ka na? Ano po akala ng Pangulo sa mga Pilipino? Para tayo mga hayop? Ganun po ba? Walang kwenta ang buhay natin sa Pangulo para isakripisyo niya sa kanyang kokote? Ganun po ba? Nakakalungkot lang po pagka ganito maririnig mo sa Pangulo. Hindi ka pa man lang nakakalasap ng ginhawa sa kanyang panunungkulan. Totodasing ka na. Papangakuan ka ng magandang panunungkulan niya. Di po ba? World class. Yan ang pangako niya eh. Promises niya, ang bansa natin ay gagawin niyang world class. Paano magiging world class ang bansa natin kung sasama ka sa gulo na may gulo at sisirain mo ang bansa? Di po ba? Hindi ka pa umaahon. Gigibain mo na lahat. Sisirain mo na lahat. Di ba? Kung ano ang meron tayo ngayon, sisirain mo na lahat. Dahil sa iyong kukote, sa iyong sarili, kasi parang may, kung ito ilalagyan mo ng logic, may sariling interest, may pang-sariling interest po sila. Hindi po ito interest ng mahigit 100 milyong Pilipino. At interest po ito ng ating mga kababayang OFW. Interest lang po nila ito. Hindi po ba? Kahit sino tanungin mo, maliban lang po sa sumusuport at naniniwala sa kanila. Pero ang majority ng Pilipino na may isip, never magustuhan yung mga ganyan desisyon ng Pangulo. Hindi magugustuhan yan. Lalo-lalo na kung meron kang mga anak, pamilya. Di po ba? Gagawing battleground ng ating bansa. Nangyari na po sa panahon po yan, di po ba? Nung World War II. Di ba? Naging battleground ng ating bansa ng may gulo. Ngayon, babalik mo na naman yung panahon na yon. Magiging battleground na naman ang ating bansa. Kasalanan po kasi lahat ito nila. Mga kababayan, real to, komento ko po. Kasalanan po kasi nila lahat ito. Pinapasok at pinarami na naman nila ng pinarami ang base militar ng Banyaga. Kaya siguro tumatapang ang Pangulo na akala mo maibubuga dahil sa bansa ng Western. Ganun po ba, Mr. President? Ano ang protection namin? May protection ba kami sa inyo? Maglalayasan lang naman yan. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, pamilya po niyan. Kalahi-lahian yan. Aalis po yan. Nakita na po natin yan. May pattern na. Di po ba? Nangyari po sa Ukraine yan. Lahat po ng mayayaman tao doon sa kanilang bansa
ay nawala po. Nagsilikas, nag-migrate sa iba't ibang bansa. Hindi po sila aasahan at hindi po sila tutulong pagka nagkagulo na sa bansa. Kauna-unahan po magsisilayas yung mga yan. Ang maiiwan po sa gulo, tayo, pamilya natin, mga anak natin. Tayo ang maiiwang mahihirap, mga middle class, na walang kakayahang umalis at wala tayong ibang bansa na meron tayong pag-aari, hindi katulad nila. Sagana-sagana sila sa pag-aari. Kayamanan. Hindi po ba? Sa tingin mo, itong si Pangulong Marcos, hindi niya isasalba ang kanyang lahi? Sige nga, ang kanyang kalahi-lahian, maikipagpatayan, ganyan po katindi ang mga utak na yan. Isasakripisyo po ang mga taong mamamayang Pilipino. Hindi po magandang solusyon yan, mga kababayan. Pagka pumutok at nadamay tayo dyan, kasalanan po nilang lahat yan. Hindi po kasalanan ng mga Pilipino yan. Sila lang po ang may kasalanan dyan. Dahil kaya naman po nating umiwas. Hanggat maaari, kaya nating umiwas kung gugustuhin natin. Kaya lang sa nakikita natin sa Pangulo ngayon, hindi niya po gustong umiwas. Gusto niya pong sumama at sumausaw. Yan po ang nakikita po yata natin sa kanya. Gustong-gusto niyang sumausaw sa gulo na may gulo. Ayaw niya po itong iwasan umano. Pero kung matino kang leader, iiwasan mo yan. Puprotektahan mo ang mga Pilipino. Hindi po ba? Kaya lang, sa nakikita po natin, komento ko po, sa nakikita ko sa Pangulo, wala po siyang pakialam sa mahigit 100 milyong Pilipino. Mga kababayan, ibang klase ito. May pangsariling interest po yata siya umano. Mga kababayan, bakit kaya? Mga kababayan, yung una nga sinasabi ko, di ba? Pampahaba ng termino, mapagtakpan lahat ang issue, kapalpakan, korupsyon, pamumulitika, at syempre, may karga-karga rin po siya. Hindi po ba? At meron din po silang itinatagong yaman yata sa China. Hindi kaya? Isa rin kaya ang dahilan yon na isang damukal na hindi rin yata nila umano makuha. Mga kababayan, wag po sana tayong pumayag, mga kababayan. Hindi po natin kailangan makipagdigmaan at makisawsaw po. Kawawa po tayong mga mahirap at middle class sa mga bagay na binabalak po o sinasabing madadamay tayo. Pwede naman po tayong hindi madamay. Kaya nga lang po, sa sitwasyon din po na nakikita natin, ay talagang masasama po tayo dahil po sa kagagawan nila. Pinarami mo ng pinarami ang base ng ibang lahi, at pinapasok mo ng pinapasok ang kanilang mga pandigma. At meron pa yata ngayon, di po ba? Pati po ang mga gawaan yata ng bala ay meron na rin umano yata sa ating bansa. Ibang klase po. Talaga po yatang pupulbusin tayo, mga Pilipino. Hindi naman po ang mauubos ay mga Western country. Tayo ang mauubos, mga kababayan. Isama po natin sa dasal, mga kababayan. Isama po natin sa panalangin at dasal na hindi po, wag po sana na matuloy at mangyari ang iniisip at idea ni BBM. Hindi po yan ang solusyon sa mga problema sa ating bansa, mga kababayan. Isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na wag po sana ipagkaloob at ipag-adya na lahat ng idea ni BBM ay mangyari. Wag po sana. Wag po tayong pumayag, mga kababayan. Wala po tayong kalaban-laban dyan, mga kababayan. Para po tayong makikipag po dyan. Ibang klase po yan. Para tayong
para tayong naghihintay na lang ng ating kamatayan dyan, na wala tayong kalaban-laban. Suicide ang mangyayari sa atin dyan. Yung bang kitino-tino, kahit tayo nagugutom, kahit tayo hirap sa buhay, di ba? Tinitiis natin ang mga kapalpakan nila, ang korupsyon nila, di ba? Ang pangungutang nila, tinitiis natin. Di ba? Ang isang damukal na korupsyon na ngayon pinag-uusapan, tinitiis po natin lahat yan. Pero sa kabila ng pagtitiis natin, dadalhin pa tayo sa gulo at tayo papatayin pa umano. Ibang klase kang pangulo ka, mga kababayan. Muli po mga tambay, sama po natin sa ating mga dasal at panalangin na wag po sanang matuloy ang mga ideas ni BBM, mga tambay. Hindi po yan makatao, mga kababayan. Maraming salamat po sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers, thank you po. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. At syempre po, magdasal nang tayo po maingatan. At thank you rin po sa mga biyaya na inyo po pinagkakalob. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershio ng Canada. Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Silona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi, Vlog, Norma Garcia, Gay at Shena, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po mga kabayan, huwag po rin natin kalimutan na isama po sa ating madasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at ang dating Pangulong Duterte na sana po madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo po siya sa kapahamakan at makabalik na rin po sa ating bansa sa lalong mabilis, mga kabayan. At syempre po yung panalangin din po na sana po wag po sana sama natin sa panalangin na matuloy ang mga ideas ni BBM, mga kabayan. Sama po natin sa ating madasal. Hindi po natin kailangan na tayo po'y ma-involve sa away ng may away hanggat maaari. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat din po tayo. Paalam, sa muli. Bye-bye.